Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta as'aluka ijabatad du'a wa syukr fi syiddati war raha. Pang-apat na kahigitan ng ikasampung unang araw ng Dhul-Hijjah ay nabanggit sa hadith ni Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu indallahi subhanahu wala ahabbu ilayhi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Walang mga araw na kung saan ang isang mabuting gawa ay higit na dakila at higit na kalugod-lugod sa Allah kaysa unang 10 mga araw na ito ng Dhul-Hijjah. Kaya't paramihin ninyo ang takbir, pagsasabi ng Allahu Akbar. Ang tahmid ay ang pagsasabi ng Alhamdulillah. Sa ibang mga riwaya ay damihan, pa'aktiru fihin na minat tahlili wat tahmidi wat tasbihi wat takbir. Damihan ng pagsasabi ng tahlil, tahmid, tasbih at saka takbir. Ikalima, si Sa'id bin Jubair rahimahullah, kaawaan nawa siya ng Allah. Siya yung rawi ng hadith ni Ibni Abbas. Idha dakhalatil ashru ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yaqdiru alayh. Rawahu Darimi. Pag pumasok na daw ang unang ikasampu ng Dhul-Hijjah ay nagsisikap siya ng pagsumikap na walang nakakahigit sa kanya. Pang-anim, ang comment ni Ibn Hajar al-Asqalani, kaawaan siya ng Allah sa kanyang libro na Fathul Bari. Sa palagay ko, sabi niya, ay ang kadahilanan ng pagiging kahigit-higit, kamahal-mahal, kaibig-ibig sa Allah ang unang ikasampu ng Dhul-Hijjah ay dahil naipon dito ang mga dakilang pagsamba sa Allah. Katulad ng pagdarasal, pag-aayuno, pagbibigay ng sadaka, charity, at pagsasagawa ng pilgrimahe o pilgrimage, hajj. At hindi nahiipon ang mga gawain na ito sa ibang mga araw.